Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang iba't ibang pagbabago sa ekspresyon ng matanda ang muling nagpasiklab sa nawawalang pag-asa ni Han Sanchen. Maaaring ang grupong ito ng mga tao ay sadyang ayaw magsabi ng totoo dahil sila ay natatakot sa gulo, o natatakot na ang kanilang mga kaaway ay makipag-usap kay Ivory at sa iba pa. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sinabi ni Han Sanchen, "Matanda, ang mga taong iyon ay aking mga kaibigan at kamag-anak, kaya't mangyaring sabihin ang totoo." Para ma-pressure siya, idinagdag pa ni Han Sanchen, "On the way here, I met a very strange mysterious creature. He told me that he saw a group of people entering here. Kaya pala nahanap ko ang lugar na ito." Siyempre, hindi sinabi ng misteryosong nilalang kay Han Sanchen ang eksaktong impormasyong ito. Sabi ni Han Sanchen, "Sa totoo lang, isa lang ang pakay niya, iyon ay, matapos makita ang matanda na nag-aalangan na magsalita, gusto ni Han Sanchen na mandaya. Gusto kong gamitin ang paraang ito para pilitin ang mga taong ito na aminin ang ilang katotohanan." Lumingon ang matandang nagsalita sa isa pang matanda at bahagyang kumunat ang noo. "Pero wala talaga kaming nakitang malaking bilang ng mga taong naghihintay na pumasok dito kamakailan. Mayroon lamang 42 na kabahayan sa nayon, na may populasyon na higit sa 100, hindi ito malaking lugar, kung may gulo, imposibleng hindi natin ito mahanap." Tumanggaw din ang isa pang matanda. Mabilis na itinoon ni Han Sanchen ang kanyang atensyon sa matanda. Kanina pa niya pinapansin ang matandang ito na nag-aalangan magsalita, pero kanina, hindi niya magawang humarap sa iba dahil lang abnormal ang kausap. Na magpapa-alerto lamang sa kaaway at gagawing mas alerto ang kabilang partido sa kung ano ang mali sa kanila, na ginagawang mas mahirap para sa Han Sanchen na magtanong. Ngayon, lehitimong pwede na siyang puntahan ang matanda, at mas lalong ma-pressure ang matanda dahil dito, at baka may masabi siya. Naramdaman ang pressure na dala ng titig ni Han Sanchen, napaisip siya sandali at nagsalita. "Lao Yu, I mean, is it possible na grupo talaga ng tao ang pumunta dito, pero dumating sila nung araw na nagpapahinga tayo?" Pagkarinig nito ay napakunot ng noo ang matandang nagngangalang Lao Yu na nakahawak sa bata. "Pero kahit oras na ng pahinga natin, dapat makita pa rin natin sila paggising natin sa gabi. Anong ibig sabihin ni Lolo Shu na sa araw, ang mga pumapasok ay hindi natin nayon, kundi sa labas ng nayon?" Sa pagkakataong ito, nagsalita ang isang babaeng naghahabi sa tabi niya. May 3 babaeng nanliligaw, 2 sa kanila ay nasa katanghaliang gulang na mga nasa 40 taong gulang, ngunit ang babaeng nasa harap ko ay napakabata, mga 20 lang. Kumpara sa kulay ng balat ng unang 2 babae, siya ay may pinong balat at malambot na laman, at medyo maganda siya. Bagamat may dumi pa rin sa mukha, parang katatapos lang niyang magtrabaho sa bukirin, halos hindi nito kayang pagtakpan ang kakaibang alindog na dulot ng magandang mukha. Tsaka maaliwalas ang mata niya, kahit isang tulad ni Han Sanchen, na nakakita ng maraming dilag, ay maaakit agad sa kanyang kagandahan at kadalisayan. Napagtanto din ni Han Sanchen ang gaffe at nagmamadaling binawi ang kanyang tingin. Wala sa village ang babaeng ito. Ano ang ibig sabihin ng nasa labas ng village? Ang itinanong ni Han Sanchen ay tiyak na hindi ang ibig niyang sabihin sa ibabaw. Ang ibig sabihin ng Han Sanchen ay kahit na pumunta si Ivory at iba pa sa labas ng village. Pero, hindi ba ang unang reaksyon ng mga tao na sumugod sa village sa lalong madaling panahon? Kahit makarating siya sa labas ng nayon, papasok pa rin siya. Naniniwala si Han Sanchen na dapat ding malaman ng kabilang partido ang napaka-basic na logika na ito, kaya nang sabihin pa rin ito ng kabilang partido,
Naramdaman ni Han Sanchen na ang kanilang mga salita ay dapat magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Hindi napigilan ng dalaga na tumingin ulit kay Han Sanchen. Marahil ay walang gaanong kabataan at gwapong lalaki sa nayon, at ang hitsura ni Han Sanchen ay higit na kapansin-pansin kaysa sa karamihan sa kanila, kaya namula siya saglit. Ang Ginoo na ito ay walang alam, kung may dumating sa ating lugar, tulad mo, ang taong nahuhulog sa ating baryo ay natural na nasa ating baryo, kung siya ay mahulog sa labas ng baryo at araw pa, sa katunayan, sila ay pumasok sa ating nayon kaagad. Nang marinig ito ni Han Sanchen, hindi niya napigil ang sumimangot lalo. Girl, what do you mean by this? Nataranta talaga si Han Sanchen. Bakit ang hirap pumasok sa nayon kung sa labas ng nayon ay nahuhulog? Tsaka kailangan maghiwalay araw at gabi. Ito ay napaka hindi makatwiran at napaka hindi kapanipaniwala. Kahit may harang sa nayon sa araw, aba, kung mahulog ka sa labas ng nayon sa araw at hindi ka makapasok, tapos sa gabi, kapag sarado na ang harang, hindi ba makapasok si Ivory at iba pa? Sir, kara-rating mo lang sa Hidden World Village, baka wala ka pang alam sa Hidden World Village. Pero I think may nakita kang kakaiba sa village natin di ba? Oh, tanong ni Han Sanchen. Ang munting dilag ay marahang itinuro ang langit. Sinundan ni Han Sanchen ang kanyang tingin at laking gulat niya nang makitang sa ilalim ng kadiliman sa itaas ng kanyang ulo, mayroong isang crescent moon na nakasabit sa itaas. Ngumiti ang munting dilag, nakita mo rin ang buwan, ang ibig sabihin ay gabi na. Pero kita mo naman, gabi-gabi tayong lahat ay nagsasanay, hindi mo ba iniisip na kakaiba ito? Nang sabihin niya ito, pinag-isipan itong mabuti ni Han Sanchen, at talagang may kakaiba dito. Ayon sa normal na logika, sa mga lugar na tulad nito, karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho sa pagsikat ng araw at nagpapahinga sa paglubog ng araw. Pero unusual talaga dito, sa gabi talaga kami nagtatrabaho. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Han Sanchen ay mayroong buwan sa lugar na ito. Hindi ba underground space ang lugar na ito? Tapos, bakit may buwan dito? Tsaka nung dumating siya, napagmasdan din ni Han Sanchen ang mundo dito, ito ay napakadilim, at ang tanging liwanag ay nagmula sa nayon. Bakit biglang sumulpot yung tinatawag na moon pagdating namin dito? Actually, ito ang kakaiba sa village. We work at night, but actually we are forced to do nothing because it is daytime. Gustong ipagpatuloy ng munting dilag, ngunit sa puntong ito, naputol siya ng matandang nagngangalang Laoyu. Maliit na alipin, huwag kang magsalita ng anuman, huwag mong masyadong ipahalata sa mga tagalabas ang tungkol sa nayon. Oo, muling sinulyapan ng munting dilag si Han Sanchen, parang may gustong sabihin kay Han Sanchen, pero sa harap ni Laoyu, pinili pa rin niyang itikom ang bibig. Alam ni Han Sanchen na dapat maraming kwento at detalye dito. Gayunpaman, sa ngayon, malabong makapagtanong siya sa harap ng matandang ito. Ayaw pilitin ni Han Sanchen ang sarili at ngumiti, kung ganun pwede ba akong manatili dito pansamantala at maghintay hanggang madaling araw para makahanap ng tao sa labas ng nayon. Gusto ni Han Sanchen na iantala ang oras, gusto na rin niyang tumira muna at samantalahin ang dating dahilan para tanungin ng magandang tanong ang munting dilag na ito. Malinaw ang kanyang mga mata na nagpapakitang hindi siya komplikadong tao, kaya, kung gusto niyang magtanong, hindi siya masyadong makikialam at magsasabi sa kanya ng maraming impormasyon sa loob. Sa makatuwid, ginawa ito ni Han Sanchen. Nagkatinginan ang dalawang matandang lalaki at tila nag-aatubili. Sa sandaling ito, nagsalita ang munting dilag at alipin. Lolo Yu at Lolo Shu, hindi. Makatutuhanang itaboy siya upang manirahan sa labas ng nayon sa oras na ito, kung hindi, hayaan siyang tumira sa nayon pansamantala. Lihim na natuwa si Han Sanchen, gaya ng hula ni Han Sanchen, si Xiaono ay medyo simple ang pag-iisip at mabait na tao. Sa makatuwid, walang mali sa pagtatanong sa kanya ng ilang detalye. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling kumuha si Han Sanchen ng ilang elixir at pagkain mula sa space ring, at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako nabubuhay ng walang kabuluhan, ito ang mga gastusin sa aking pananatili dito. Mangyaring tanggapin mo ang iyong maliit na kabaitan. Pagdilim na, aalis ako mag-isa nang hindi ka naaabala. Ang dalawang matandang lalaki ay muling nagkatinginan, at ang matandang lalaki na nagngangalang Shu ay nagsabi, paano kung hayaan siyang manatili ng isang gabi? Sa palagay ko ay hindi masamang tao ang binatang ito.
Nung nagsalita si Lao Shu, Lao pinag-isipan mong mabuti at sinabing, okay, kung ganon, hindi namin tatanggapin ang mga gamit mo, pwede ka namang magstay dito ng isang gabi, pero ano? Pero walang extra rooms sa village, si Xiaono lang ang may maliit na pamilya, pero siya lang ang babae sa pamilya niya, kaya, Lao tumingin ka kay Xiaono. Napatingin din si Han Sanchen kay Xiao Tao na medyo nahihiya. Obviously, ang ibig sabihin ni Lao ay kung gusto niyang magstay ng isang gabi, depende ang lahat sa kagustuhan ni Xiaono, kung hindi payagan ni Xiaono, kung ano man ang sabihin niya ngayon, natatakot akong mahihirapan siyang manatili, dapat bumaba. Kung tutuusin, napakalinaw ng kanilang ibig sabihin, at nanag ang mga dahilan. Walang ibang matitirhan sa nayon. Sa makatuwid, ang susi sa tanong ngayon ay nasa sagot ni Xiaono. Gayunpaman, talagang hindi madali para kay Han Sanchen na magtanong pa sa alipin, bata pa siya at halatang dalaga lang, ito ay talagang hindi komportable para sa kanya upang manatili sa isang lalaki. Ang hindi pagsang-ayon ay talagang makatwiran. Sa pag-iisip nito, tumingin si Han Sanchen kay Xiaono na may matinding kahihiyan saglit, hindi siya naglakas loob na sabihin na wala siyang expectation sa mga mata niya, pero at least sa puso niya gusto niya talagang pumayag si Xiao. It's okay. If this gentleman don't mind the bad environment here, Xiaono has no other opinions, sagot ni Xiaono na medyo nahihiya. Nagkatinginan ang dalawang matandang lalaki, tumango, at saka tumingin kay Han Sanchen. I wonder what you mean, sir. Lao tanong mo. Natigilan sandali si Han Sanchen, at pagkatapos ay tumango ng paulit-ulit, walang problema, wala akong problema, salamat, munting aliping babae. Hanggat maaari siyang manatili, hindi banggitin ang mahirap na kapaligiran sa pamumuhay, kahit na pinahintulutan si Han Sanchen na manirahan ng direkta sa kulungan ng baboy, hindi magdadalawang isip si Han Sanchen. He is here to find someone, kaya wala siyang pakialam sa mga kondisyon ng pamumuhay. Sinulyapan ni Lao Shu si Lao Yu at sinabing, dahil payag ang magkabilang panig, hayaang pansamantalang manatili ang ginoong ito ng isang gabi. Lao tumango ka, saka tumingin kay Han Sanchen at sinabing, sige, dahil pumayag na ako, sir, sa bahay ko muna ako titira ngayong gabi. Gayunpaman, sa sandaling magdilim bukas ng umaga, kailangan mong umalis dito. Kapag nagpapahinga ka dito sa gabi, try to stay at Xiaono's house as much as possible, hindi naman kalakihan ang village, at mabilis mapapansin ng lahat kung may dagdag na tao, at alam mo rin na yellow flower girl lang si Xiaono kung tutuusin. Pagdating ng panahon, kapag may narinig akong balita, natatakot ako na hindi ito pakinggan, at malaki rin ang epekto nito sa reputation mo. Tumango si Han Sanchen at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako maglalakad sa gabi, dito na lang ako. Mananatili. Orihinal na gustong sabihin ni Han Sanchen na mananatili ako sa bahay sa buong oras, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi niya pinili na sabihin ito ng direkta, sa halip, naglaan siya ng isang tiyak na espasyo para sa kanyang sarili. Kung tutuusin, si Han Sanchen mismo ay hindi handang magsinungaling ng sobra, kaya kung magsalita siya ng masyadong marahas in advance, talagang kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako alang-alang dito, sa kabaligtaran, siya ay mahigpit na paghihigpitan, ng. Bagaman matanda na kayo ni Lao Shu at Lao, matatanda pa rin sila sa baryo, medyo nagsasalita, tapat at tapat pa rin sila. Sa katunayan, wala silang narinig na anumang pahiwatig tungkol sa mga salita ni Han Sanchen. Walang sinabi si Kwandang Han Sanchen kundi mga garantiya at panunumpa. Napatingin silang dalawa sa akin, and I looked at you, and finally nodded. Sige, dahil nangako si Sir nito, naniniwala din kami na kaya ni Sir, gawin natin ka, munting alipin, pumasok ka muna sa bahay para magayos. Oo. Masunareng tumango si Xiaono, at pagkatapos ay nahihiyang tumingin kay Han Sanchen, Sir, sundan muna si Xiaono sa bahay. Tumango si Han Sanchen, sumunod kay Xiaono, at naglakad papasok ng bahay. Hindi kalakihan ang bahay, isa itong tipikal na kubo na gawa sa pawid sa mga rural na lugar, pagpasok mo, makikita mo na medyo mahirap sa loob. Gayunpaman, ang bahay ng isang babae ay bahay pa rin ng isang babae. Kahit na ito ay simple at mahirap, gayunpaman, ang loob ng bahay ay malinis at napakalinis.
Bukod pa rito, sa maraming lugar ay may mga palamuting gawa sa pinaghalong mga tuyong bulaklak at sariwang bulaklak, na napakaganda at may magaan na halimuyak ng bulaklak. Bagamat sa pangkalahatan, ang bahay na ito ay talagang hindi masyadong maganda, ngunit umaasa sa kalinisan ng may-ari at sinasadyang palamuti, ang lugar na ito ay nagiging kakaiba sa anumang marangyang lugar ng ilang sandali, at ito rin ay mukhang mas maganda kaysa sa mga mararangyang lugar. Medyo nahumaling si Han Sanchen dito. Natatakot ako na sa buhay, ang buhay pastoral ay ganoon lang, hindi ba ito ang uri ng buhay na pinapangarap mismo ni Han Sanchen? Habang iniisip ko ito, dumating si Xiaono. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!